Strawberry taho. Umpisahan natin ang araw sa pag-inom ng mainit na strawberry taho. Narito tayo sa La Trinidad, probinsya ng Benguet sa Cordillera Region. Hindi pa man nagbubukas ang strawberry farm, talagang dagsana ang mga tao upang makapasok. Maaga pa lang sariwang pinipitas na ang mga strawberry sa farm na ito. Isa-isa nang nilalagay sa lalagyan upang ibenta. Isang industriya na nagsimula pa noong 1904. Anong buwan maraming dumadalaw dito sa strawberry farm? December, January. Bakit December, January? Holiday. Holiday. Sa Christmas at saka sa New Year. Tapos doon din tumutubo yung buwan na yon, yung mga strawberry. Doon po nag-i-start yung pagbunga. Pero yung start ng pagtubo is mga September po. September. Kuya, kamusta? Ba't kayo nandito sa La Trinidad ng family mo? Vacation para ma-enjoy naman yung buhay natin kahit na puro trabaho. Kailangan natin magpasil-pasil paminsan-minsan. Mga American po yung unang nagdala po ng strawberry dito sa Pilipinas. Sa mga datos na aming nakalap, hindi nadala ng mga Espanyol ang strawberry sa Pilipinas kahit pa may taniman na noon sa La Trinidad. Mas nakatuon ang mga Espanyol sa pagpapalaki ng bukirin o taniman ng palay at tubuhan para sa asukal. Tinawag itong experimental crop ng remehe ng mga Amerikano na hanap sa Benguet ang lugar upang sumibol ang variety nito. La Trinidad na may angkop na klima na kailangan ng strawberry. Mamimitas na kami. Bibigyan na tayo ni Kuya ng basket. No kay tsura ng basket. Hinahayaan naman ng mga farmers na pumasok kahit sino sa farm, kahit walang bayad. Pero ang mga pipitas mismo ng bunga ay may angkop na bayad at siyang makakapasok lamang sa tinakdang lugar kung saan nagbunga ng mga strawberry. Ang strawberry na unang nadiskubring pwedeng kainin ng tao noong pang 1300s at sa Brittany sa bansang Pransya, unang nagkaroon ng industriya nito na dinala naman sa Amerika noong 1750. Kaya sarap talaga na ikaw mismo ang pipitas nito, feel na feel mo talagang maging farmer. Fragaria Ananasa Duchesne ang kanyang scientific name. Aliw na aliw kami talagang mamitas, lalo na't sigurado kami na sobrang sariwa at hinog na hinog ang aming mga napili. Para tuloy kaming mga bata na namimitas. Parang balik sa pagkabata. Lalaki oh. Tamis. Mayaman kasi ang strawberry sa vitamins, fiber at antioxidants din ito. Source ito ng vitamin C, potassium at manganese. Nakatulong ito para hindi tayo magkaroon ng chronic disease. Nagpapababa rin ng sugar level at iniiwas ang ating katawan na magka-cancer. Nagbibigay ng trabaho ang farm na ito sa mga lokal ng La Trinidad. Ang pagdagsa ng mga bisita sa lugar ay pagbibigay rin ng kabuhayan sa mga naroon. Nakakatuwang isipin na naprotektahan ng mga taga La Trinidad, Benguet yung farm na ganito, na mabagyo man yung lugar na to, bahain man, pero na-preserve nilang ganito. Kagaganda yung bunga ng strawberry. Good job, La Trinidad. Napuno ko guys. Dami.
Patunay na ang strawberry farm na ito ay bahagi ng ating kasaysayan. Hindi lamang taniman, hindi lamang para sa strawberry, kundi lagakan na mga ngiti at tawanan habang pinipitas mo ito na kasama ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ako po si Raymond Lopez. Thank you very much for watching and have a nice day. Bye!